So mga sangkay, usapang politika po tayo ngayon. Mukhang pinababayaan na po ngayon ni Vice President Sara Duterte itong kanyang mga tauhan, mga sangkay na humarap sa malaking issue na kinakaharap niya. So tingnan po natin at pag-usapan po natin. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. At usapang gulo sa politika sa Pilipinas. Dahil alam niyo naman mga sangkay, pag politika, ang dami pong active. Para po siyang nagiging showbiz dito sa ating bansa. No? Ngayon kasi, ayon po sa report na mukhang pinababayaan na daw po ni VP Sara ang kanyang mga tauhan ngayon, mga sangkay. Kung kaya't, hindi malabo na mangyari mga sangkay na ilaglag din po siya ng mga ito. Pag-usapan mo natin yan. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Kung isa ka sa solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Sa mga nanonood po sa YouTube na hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel. Tayo po ay malapit na sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya huwag kang magpapahuli, i-subscribe nyo na po. Okay? Ngayon ito kasi ang balita. VP Sara at ilan niyang tauhan, hindi na naman sumipot sa kamera. Okay. Tingnan po natin mga sangkay. Parehong pangalan pero magkaibang pirma. Isa lang yan sa mga natukoy na anomalya sa liquidation documents ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa patuloy na pagdinig ng Kamara. Kanina muling napatawan ng contempt order ang isang opisyal ng OVP dahil sa hindi na naman pagsipot sa hearing. Okay, so dito mga sangkay, ipit na po sila no? Itong mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Yung iba naman, mga sangkay, ang sinasabi po dito na pang ano lang daw to, political, ano ba tawag dito? Yung persecution, parang political persecution against Sara dahil tatakbo daw sa 2028. Mga sangkay, well, ano man yan, kailangan pa rin po talagang harapin ito ni VP Sara. Nang sa ganun, yung kanyang mga tauhan, hindi po maipit dito. Kasi ang nangyayari, parang yung boss nila na siyang tinutukoy, yung wala. Samantalang yung mga tauhan niya na yun lang naman po mga sangkay, nagtatrabaho lang, inutusan niya. Sila po yung naiipit po dito, mga sangkay. No? Well, maybe strategy ba ito ni Sara Duterte, mga sangkay, na hindi pagdalo sa mga hearing? Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Are you trying to hide the truth? Is it so difficult already for people to say the truth? Parang lumalabas, sadyang iniiwasan nyo na dumalo yung mga opisyalis ninyo dito sa aming pagdinig. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Yan na, mga sangkay. Dismayado ang mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng ilang opisyal ng Office of the Vice President sa ika-6 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Okay, so, ayun nga po mga sangkay, yung anomalya daw po sa side ni VP Sara. May mga naniniwala dito, may mga hindi naman. No? Mga sangkay, ang iba sinasabi political persecution daw po ito. Pero, alam nyo, anuman ang totoo dyan, kailangan po talagang umattend ni VP Sara para masagot po mga sangkay kung ano man po ang mga katanungan sa kanya. Para po magkaalaman, kung wala naman pong kasalanan si VP Sara, di ba? Madali pong masasagot yan. Pero, kung meron, may kalalagyan po siya dito. Ako, ang advice ko dito sa mga kababayan po natin, huwag po tayo maging panatiko. Maging neutral tayo. Yun yung ginagawa ko mga sangkay. Maging neutral po tayo. Tingnan po natin kung anong mga nangyayari. Pag-aralan po natin, pag-isipan po natin na hindi po tayo nagbabase sa pagiging panatikong kaisipan. Diba? Huwag po tayong panatiko. Sinasabi ko sa inyo, pag panatiko kayo, magsisisi lamang din po kayo bandang huli. Kasi may mga bagay na gusto nyong makita
tapos hindi nyo makikita sa inyong sinusuportahan, ang mangyayari, galit na galit kayo. Diba? So, maging, maging neutral lamang po tayo. Hayaan po natin. Alam niyo mga politicians, talagang nag-aagawan po yan ng trono. Kaya nga sabi ko, hindi ko na nga alam kung sino ba talaga dito nagsasabi ng totoo. Sino ba talaga dito yung matuwid? Mga sangkay. Ako, gaya ng sinasabi ko, pro-government tayo. Okay? Wala akong pakialam sa mga bardagulan nila, mga sangkay. Ano man ang mga problema nila sa buhay. Basta ako pro-government ako. Bakit? Si PBBM yung nakaupo ngayon. Kailangan natin i-respeto yun. Binoto po siya ng taong bayan. Maliban dyan mga sangkay, yun po yung utos sa atin ng Panginoon. We have to follow kung sino man, o magpasubmit kung sino man ang namumuno. So, kung ikaw ay Kristiyano, kailangan mong gawin yan. Pero kung hindi ka naman pala Kristiyano, base po sa iyong action, din po tayo magkakaproblema po tayo. Kasi, marami dito mga sangkay, naturing ang mga Kristiyano, pero ayaw sumunod sa pamahalaan. Batikos ng batikos. Alam niyo mga sangkay, ang kailangan po natin, ipagdasal po natin itong mga leader natin. Hindi lang presidente, hindi lang vice president, kundi lahat po sila. Dahil kapag ang mga ito, mga sangkay, nagkatoyo yung utak, damay-damay po tayo dyan kasi sila po yung namumuno sa ating bansa. Kaya naman, muling pinatawan ng Komite ng Contempt Order si OVP Assistant Chief of Staff Asek Lemuel Ortonio at ipinag-utos na rin ang pag-aresto at pagdetine sa kanya sa Bicutan Prison. Bilang kinatawa naman ng OVP sa unang pagkakataon, humarap na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zulaika Lopez. Ayan na, mga sangkay, no? Ito po yung mga napapabayaan ni VP Sara. Yung kanyang mga tauhan, no? Ipit na ipit po talaga dito yung mga tauhan ni VP Sara. Sa talakayan, muling nasita ng mga kongresista ang kahinahinalang liquidation documents sa pondo ng OVP at DepEd. Tulad na lang ng pagkakaroon ng parehong pangalan pero magkaibang pirma sa acknowledgement receipts. Ako, ordinaryo po ako na tao. I'm not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma. Sa DepEd naman, napo na rin ang magkakasunod na paglalabas ng pondo ng ahensya sa loob lang ng isang araw sa iba't ibang lokasyon. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say Grabe, no? Isang araw lang doon. that he personally disbursed this? There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the cash. Sa gitna ng mga usaping ito, sinubukan pang magpaliwanag ng mga resource person pero hindi naman ito kinagat ng mga kongresista. Si Vice President Duterte pinili namang wag nang dumalo sa pagdinig. Bago naman ang pagdinig, Yun na, mga sangkay. Dahil ayaw po niyang dumalo, ang naiipit po dito yung mga tauhan niya, mga sangkay. ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang hiwalay na House Squad Committee naghain ng panibagong panukalang batas. Yan ang House Bill number 11117 o Proposed Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na naglalayong mapabilis ang pagkakansela ng mga birth certificate na illegal na nakuha ng mga foreign nationals sa bansa. Hindi natin palalampasin, no? Isa pa yan, mga sangkay. Isa pa yan. Yung mga, kasi di ba nga nagkabisto-bisto daw po sa Davao, may mga pinamimigay ng mga ganyan. Tapos mga ano daw, yung iba pa nga daw doon, o karamihan, mga peke pa, mga sangkay. Ang dami po na uungkat, no?
mga kawani ng gobyerno na naging instrumento dito diba? sa mga anomalyang ito. Melalas Moras, Naku, nagkakaipitan na po dito, mga sangkay. Well, ano pong inyong opinion? Tingin nyo ba, mga sangkay, bakit pinababayaan ngayon ni VP Sara ang kanyang mga tauhan? Nadurugin sa harap po ng sambayanang Pilipino habang yung kanilang big boss ay hindi po makita. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Andito po tayo, mga sangkay, nag-upload ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Ito po yung mga content patungkol po sa mga propesiya sa Biblia, kasaysayan, mga sangkay na nakasulat sa Biblia. Dito lamang po natin mapapanood yan, mga sangkay. Right? So, hanapin niyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.